Bakit hindi mo mahanap-hanap yan lintik na seed phrase na yan? Hindi pa nababawan, hindi pa nila nakuha ang seed phrase mula sa laptop. Bumalik si Manuel sa bahay ni Mike para hanapin yung seed phrase para mabuksan niya yung account na sinend ng tatay niya kung saan nawawala yung laptop na siguradong andoon yung account ni Mike. Habang naghahanap ito ay may sumugod sa kanya na sinubukan niyang manlaban pero naunahan siya kaya nawalan ng malay nang hampasin siya ng upuan. Nasa labas naman ng bahay si Agnes Policarpio na nagmamasid na nagtatrabaho sa kumpanya nila Jacob Rivera at Roldan Rivera na dating kagrupo ni Mike kung saan siya nagnakaw ng malaking pera na sinend niya kay Samuel. Tinawagan naman ni Arisa si Ellen para ipaalam na na-decline na yung credit cards niya. Pinaliwanag ng mami niya na daddy niya ang dating nagbabayad sa mga credit cards niya pero patay na. At noong naghiwalay sila, ay may agreement sila na monthly ang support niya na tinupad naman ito at napanood lang niya sa news na ipapa-freeze ng gobyerno lahat ng account na nakapangalan sa daddy niya kaya mas desperado si Arisa dahil damay ang sustento niya at wala na siyang pera na hindi rin siya makakabalik ng US kaya agad sinabihan ni Ellen na magpapadala ito ng pera. Pero agad namang umangal si Alisa at sinad niyang huwag na lang muna dahil baka malaman ng asawa niya at awayin pa siya. Dinala naman ni Jacob yung laptop ni Mike kay Roldan na nakuha ng tao nila sa compartment sa bahay ni Mike at doon nila malalaman kung nasaan yung pera nila kaya agad pinuri ni Roldan si Jacob sa magandang nagawa niya sabay nag-inuman pa sila. Tinanong ni Roldan kung kumusta si Samuel na agad namang sinabihan ni Jacob na buhay pa katulad ng gusto niya kaya sinaad ni Roldan na niloko siya ni Mike kaya kailangang siya mismo ang papatay kay Samuel. Nag-alala naman si Lolita nang umuwi si Samuel dahil bugbog sarado ito na agad niyang nilapatan ng first aid at agad niyang tinanong kung saan ito galing. Nagpaliwanag si Samuel na galing siya sa bahay ng tatay niya. Kaya tinanong naman ng nanay niya kung ano ang ginawa niya doon na nagpaliwanag si Samuel na bago namatay ang tatay niya ay may pinadala siyang email at may sinend siyang pera na naglalaman ng 32 bilyon. Habang naglalakad naman si Arisa ay may riding in tandem na humablot sa bag niya na nakipag-agawan pa ito pero wala na siyang nagawa nang biglang may sasakyan na humarang sa riding in tandem kaya natumba sila at hindi na kinuha pa yung bag niya. Agad bumaba si Enzo at kinuha niya yung bag ni Arisa sabay binalik niya ito sa dalaga na nagawa pang sungitan ni Arisa. Sinaad ni Enzo na tinulungan niya ito dahil galit siya sa mga magnanakaw at scammer sabay pinakita niya yung viral video ng dalaga na anak siya ni Mike na scammer at may mga kaibigan at mga taong nangutang para lang makasali sa kumpanya ng tatay niya pero lahat sila ay na-scam kaya nainis ang dalaga dahil hinusgahan na siya ni Enzo kaya ayaw niyang sumakay sa sasakyan ng binata nang alukin siyang ihahatid na siya nito. Tinanong naman ni Lolita kay Samuel kung sa tingin niya ay may kinalaman yung pera sa email na sinend ng tatay niya sa kanya na agad nitong pinaliwanag na madaming pwedeng nakawin sa bahay ni Mike pero yung laptop lang ang kinuha at malaking effort yung ginawa ng tatay niya para maitago yun at siya lang ang nakakalam sabay labas ng laptop niya. Pinakita ni Samuel sa nanay niya yung larawan na sinend ng tatay niya kung saan family picture nila at sinaad ni Lolita na alam niya yung picture na yun na masaya si Samuel noong bata siya nang kinuhanan yung picture nila na agad pinaliwanag ni Samuel na nasa likod ng frame yung laptop pero natangay na mahalaga yung laptop dahil andoon yung impormasyon para ma-access niya yung crypto wallet na mas nagulat si Lolita. Nang makita niyang malaking pera ang laman ng wallet, kaya kailangan niyang mabawi yung laptop. Agad pinagsabihan ni Lolita na tumigil na ito dahil baka yun ang maging dahilan na papatayin siya, kaya hayaan na niya yung laptop at isipin niya ang kinabukasan ng anak niya. Pinaliwanag ni Samuel na pera yun ng mga na-scam ng tatay niya na kailangan niyang maibalik, na wala siyang kaalam-alam na kasali din sa iligal na mga bagay ang tatay niya na nagnakaw siya sa kumpanya nila Roldan at Jacob kaya hinahunting din siya. Nang pumasok naman si Jacob sa kumpanya ay inabangan siya ni Agnes na doon siya nagtatrabaho
kung saan pinasignature niya ito sabay sinad niyang okay na yung pinapagawa niya. Pinuntahan ni Jacob si Roldan para ipaalam na alam niya kung saan dinala ni Mike yung pera, sabay pinakita niya yung USB na na-retrieve ng mga technicians nila mula sa laptop at nasa crypto wallet ang mga ninakaw niyang pera na 32 billion at hindi pa nawi-withdraw yung pera at naka-intact pa pero hindi nila alam kung papaano nila ito makukuha. Habang natulog naman si Arisa sa isang jeep at nang kinaumagahan na ay agad siyang bumili ng taho dahil nagugutom na, nahuling pera na lang niya ang pinambili niya at tininda niya yung mga damit niya sa tabi ng mga nag-uukay-ukay pero doon siya napansin ng isang biktima ng tatay niya kaya nag-viral na naman nang tawagin siyang scammer na naka-live ito na agad namang nakita ni Samuel kaya agad-agad niyang pinuntahan yung lugar kung saan niya naispatan ang kanyang kapatid na kahit nangangailangan siya at problemado ay alam niyang kailangan ng tulong ni Arisa sa mga sandaling yan na nagpakilala siya na anak siya ni Mike na agad-agad niyang dinala sa bahay nila pero hindi magandang epekto kay Lolita. Lalo't bunga si Arisa sa panluloko ni Mike sa kanilang pamilya. Habang mag-uunahan sila Samuel, Roldan at Jacob para mabuksan yung crypto wallet para makuha nila yung 30 billion na laman nito. Ano ang sadya naman ni Agnes kung bakit siya pumasok sa kumpanya nila Roldan at bakit siya nagmamatsyag sa bahay ni Mike? Naging karelasyon din kaya ni Mike si Agnes kung saan alam niya yung malaking pera na ninakaw niya sa mismong kumpanya ng mga Rivera. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.